Huli ka, mang suntukan na yan ng isang traffic enforcer at isang tricycle driver sa Davao City. Unang nanuntok ang enforcer at gumanti ang driver. Inawat ang dalawa dahil nakakasagabal na sila sa trapiko. Sabi ng ilang saksi, nagalit ang driver nang sitahin siya ng enforcer matapos magbaba ng pasahero sa mismong kanto. Bumaba raw ang driver at hinamon ang enforcer. Hanggang sa humantong nga sa suntukan. Iniimbestigahan na ito ng City Transport and Traffic Management Office. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang mga pahayag ng driver at ng enforcer. Matapos mag-viral ng umaming hindi siya pamilyar sa Commission on Elections, bukas daw ang It's Showtime contestant na maging ambassador ng komisyon. Why not use po yung nakukuha kong attention to enlighten din po yung mga kabataan na kagaya ko po na mas malaman po natin yung COMELEC po and sa votings po natin. Nag-tour si Heart Aquino kahapon sa Commission on Elections Office bilang pagpapaunlak sa imbitasyon ng ahensya. Itinuro at ipinaliwanag sa kanya ang mga ginagawa ng COMELEC. Matatanda ang sinabi ng 20 anyos na contestant noong nakaraang linggo na hindi siya pamilyar sa mga tungkulin ng komisyon. Paliwanag naman ni Aquino, bahagi nito ay na mental block daw siya. Ayon sa COMELEC, nakikita nila si Aquino na posibleng makatulong sa voter education para sa iba pang kabataan. Sugatan ng isang binatilyo matapos saksakin at hold upin ng 3 lalaki sa Tondo, Maynila. Ang isa sa mga suspect muntik nang mabugbog ng mga humabol na residente. Balitang hatid ni Jomar Presto. Tama na! Huwag yung kalaban na! Gusto ng kuyugi ng mga residente ng Barangay 101 sa Tondo, Maynila ang lalaking ito matapos umano niyang hold upin at saksakin ng isang menor de edad na lalaki sa Mel Lopez Boulevard kahapon ng tanghali. Ayon sa barangay, hindi nila residente ang 17 anyos na biktima pero base sa nakalap nilang impormasyon, namamasukan siya bilang palero at kukuha daw sana ng sahod noong mangyari ang insidente. Nakasalubong niya sa kalsada ang 3 sospek na sinubukang agawin ang dala niyang bisikleta. Lumaban umano ang binatilyo sa mga sospek kaya naglabas ng patalim ang isa sa kanila at 2 beses itong itinarak sa likod ng biktima. Nakatakbo pa raw ang biktima at nakahingi ng tulong kaya siya naisugod sa ospital. Itinakas naman ng 3 ang bisikleta pero hinabol sila ng mga residente. Tumalon daw sa tulay ang sospek ayon sa Barangay Tanod. Doon lang din kasi talaga banda sa may malapit sa bahay namin yung pangyayari. Kaya nabulabog na nga po, kaya bumaba na rin kami. Dito sa tulay na ito sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard, sinasabing tumalon ang sospek na umano'y sumaksak sa biktima. Nagtago raw siya sa isa sa 3 beam na nandito at tumagal ng 2 oras bago siya tuluyang nahuli ng mga otoridad. Sabi ng barangay, tumagal ang paghuli sa sospek dahil kinailangan muna nila kasing palikasin ang mga residente roon. Inesulate namin yung residente, lahat pinalabas namin para hindi na pumanik o manggawa pa hindi maganda. Nung nadulas yung suspect doon sa ibabaw, siguro tatago siya ron, dumulas siya sa kabila, nalaglag siya. Pagkalaglag niya, doon na siya kinupo ng 3. Doon na siya inahon talaga sa amin sa pangpangitaka, doon na namin nakuha talaga yung tao. Ayon naman sa magulang ng dating kinakasama ng biktima, nakaligtas ang biktima pero kailangang operahan. Operahan daw po sabi ng aking anak. Hawak na ng Manila Police District ang sospek habang patuloy na hinahanap ang 2 pang lalaki na sinasabing kasabwat niya. Sinusubukan pa namin mahinga ng pahayag ang sospek at ang pulisya. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Disgrasya ang inabot ng isang lalaking namamalengke sa Panabo, Davao del Norte. Cecil, ano ba nangyari? Rafi, nabagok ang ulo ng senior citizen na biktima matapos madulas sa palengke. Yan ang iba pang may init na balita hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Duguan ang 75 anyos na lalaking yan matapos madulas sa isang palengke sa Panabo, Davao del Norte. Paliwanag ng Panabo City Economic Enterprise Management and Development Office, moisture mula sa sunod-sunod na pag-ulan ang sanhi ng madulas na tiles doon. Plano nilang palitan ang tiles sa palengke para hindi na maulit ang aksidente. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na walang pahayag.
Patay ang isang lalaki sa barangay Katmondaan sa Katmon, Cebu. Ang 60 anyos na biktima, pinagtataga ng nakaalitan niyang kapitbahay. Batay sa investigasyon ng pulisya, napuno ang suspect dahil sa pambubuli sa kanya ng biktima na tinatawag raw siyang baliw. Umamin ang suspect sa pulisya at sinabing nakainom siya ng alak bago ang krimen. Naharap siya sa reklamong homicide at humihingi ng tawad sa kanyang nagawa. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang ilang bahay sa Barangay Balabag sa Malay, Aklan. Batay sa investigasyon ng Malay Bureau of Fire Protection, posibleng dahil sa kuryente ang pinagmulan ng apoy. Nagtagal ng 2 oras bago naapula ang apoy na tuluyang tumupok sa 2 bahay. Damay rin ang bahagi ng 3 iba pang bahay. Aabot daw sa halos 340,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Binigyan na ng ultimatum ni Senadora Risa Ontiveros ang Bureau of Immigration para matukoy ang kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na inisyuhan ng arrest order noong Setyembre. Ang ultimatum inilabas sa Senate hearing kung saan natalakay rin ang ilan pang issue gaya ng deportation sa ilang Pogo boss at paglabas sa bansa noon ni dismissed Mayor Alice Guo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Kalahating taon na ang lumipas mula nang maaresto si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Indonesia. Pero wala pa rin kumpletong report ang Bureau of Immigration kung paano siya nakalabas ng bansa. Kaya hindi na itago ni Senador Risa Ontiveros ang inis sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice. Can imagine the frustration na dapat by now nalalaman natin. Very regrettable po. We will submit compliance report to your office, Madam Chair, but I'm sorry, but as of this time, we don't have any information kung saang ports or subports nakatakas sila Guo siblings. Paliwanag ng BI, sinulatan nila ang kanilang counterpart sa mga bansang napaulat na dinaanan ni Guo pero impormal nilang sinabi na wala silang impormasyon tungkol doon. Ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA naimapa na ang posibleng ruta ni Guo paglabas ng Pilipinas. Una raw pumunta si Guo sa Kota Kinabalu, Malaysia. As to the question of how Alice Guo was able to leave the Philippines, ito po yung gaps na tinitingnan pa rin namin. Posible raw na ang exit point ni Guo ay sa southern backdoor, malapit sa Tawi-Tawi. Sa isang pahayag, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Viado na base sa inisyal na investigasyon, walang ebidensya na may tauhan ng BI na tumulong sa pagtakas ni Guo. Bagaman hindi sakop ng BI ang mga pribadong coastline at airstrip, nababahala raw sila na naaabuso ang anyay porous borders ng bansa. Sinita rin ni Ontiveros ang ginagawang deportasyon ng BI sa mga Chinese national dahil hindi raw nakakarating sa China ang iba, kabilang ang 3 umanay Pogo bosses na sina Liu Xun, Kong Xiangryu at Wang Xiangle. Ang modus daw ay hindi direct flight ang binibili. Tapos, sa layover, naglalaho na parang bula ang mga bosses sa kanilang transit destination. They never arrived in China. I'm making that off record. Sa pagkakatanda ng BI, may layover nga ang flight ng 3 sa Hong Kong. Tanong ni Ontiveros, bakit kasi nagbubuk ng flight na may layover at hindi idiretso pa uwi ng bansa nila ang mga dinedeport? There's a clamor to deport yung mga nahuhuli the soonest at the fastest time. So ang ginawa po ng BI, nag-initiate po sila ng dialogue with the PDLs kung sino po yung pwedeng magbigay or mag-shoulder or mag-purchase ng kanilang mga ticket. Yung mga PDLs pa ang tinanong kung pwedeng mag-shoulder ng tickets nila. Hindi ba dapat may pondo ang BI para sa deportation na inuutos ng BI? Madam Chair, sorry to say, wala po. Wala po silang allocated funds. Dagdag ng BI, walang ipinaabot sa kanila ang Chinese Embassy na may kaso ang 3. Once they are declared fugitive, we make sure that they are either escorted or alam ng kanilang embassy yung prior knowledge ng embassy yung pag-deport sa kanila. Pag hindi ho sila declared as fugitive,
our duty is to ensure that they are boarded to their country. Sinakay sila ng airline. Naungkat din ang tungkol sa kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na inisyuhan ng arrest order ng House Quad Committee noong Setyembre. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US. Binigyan na ni Ontiveros ng ultimatum ang BI. If no satisfactory answers on these matters are provided by the BI within 15 days, as designated chair of this subcommittee of the Committee on Justice, I will call for a revamp of the BI in the committee report of this subcommittee. A revamp beginning with the commissioner himself. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Miyerkules mga mare at pare! May online achievement unlocked ang Kapuso Youth-oriented show series na Maka. After 5 episodes ng Maka Season 2, may 90 million views na ito across all GMA social media platforms. Sa loob lang yan ng mahigit isang buwan. Linggo-linggo ring napag-uusapan ang Gen Z barkada sa TikTok. Trending din ang ilang videos ng Maka na may million views na. Kaya naman para sa iba pang latest na drama, saya at kilig tungkol sa ating Gen Z barkada, tumutok na sa Maka tuwing Sabado sa GMA 4:45 ng hapon. Mapapanood din ang full episodes ng Maka sa GMA Public Affairs YouTube channel.